Harapang Celtics kontra Indiana Pacers mga idol ang ating mapapanood sa Eastern Conference Finals ngayong taon. Panigurado sa likod ng mga isip ninyo, alam nyo na kung sino yung yamada sa serye na ito. And probably yan lang din naman po ang mapapanood nyo rito. I-echo lang natin din yon for some degree. Best team din ng liga noong regular season pa tong Boston Celtics at surely nadala nila yan sa playoffs kontra sa Heat noong first round, pati kontra sa Cavaliers noong second round o noong conference semifinals. Ang average na tambak ng Celtics sa Heat noong round 1 22 points. Sabay ang average man po na tambak ng Celtics doon nga po sa Cleveland noong round 2 ay 15 puntos sa mga panalo nila. Masasabi mong tila hindi nagsastruggle gaano ang Boston sa mga playoff games nila. Tila hindi nagsastruggle kasi malakas nga. Ngayong playoff sa mga hindi po nakakaalamang Indiana Pacers ang may hawak ng pinakamalakas na offense sa buong NBA. 121.7 yan to be exact. And panagurado, ito talaga ang kanilang edge sa kanilang mga nakakalabang teams. Yung offensive brilliance nila na pinangungunahan syempre ni Tyrese Haliburton pati ni Pascal Siakam. Ngayong playoffs si Tyrese po ay nag-average ng 8.1 assists per game. Although mas mababa ito sa kanyang in-average noong regular season, ito pa rin syempre ay indikasyon na sa kanya nagbumula ang offense sa talaga ng Pacers. And kung hindi magiging maganda ang kanyang lalaruin, abay mabilis makukuk ng Boston ang kanilang team. They play fast din mga idolmatic. Sila ay pangatlo sa pace sa buong NBA noong serye nila kalaban ng New York. And kung may chance na talaga sila na tumakbo, tatakbo at tatakbo talaga sila. Ang concerning lang kung ikaw ay fan itong Pacers ay ang kanilang depensa. Kahit na high-powered talaga ang kanilang offense, kailangan nyo pa rin naman talaga magkaroon ng solidong depensa, lalong-lalo na kontra pa rito sa Celtics sa from top to bottom and napaka-well-rounded na team. If ever nga makagawa ang Boston ng paraan para mapigilan si Hali, in which sa tingin ko capable silang gawin yon, ano na ang mangyayari sa Pacers, di ba? Pang-anim lang po ang Pacers sa defensive rating noong conference semifinals out of the 8 teams na lumahok. Ngayon na 4 na teams na nga lang po ang natitira sa buong liga, sila na matik yung panghuli sa depensa. Ito talaga ang pinakadadagok sa kanilang play unless na lang mga all-time historic offensive numbers ang ipakita nila kontra sa Celtics. Si Pascal Siakam, expect nyo nang siya yung tatao kay Tatum. Pero kanino si Jaylen Brown, di ba? Let's see kung kakayanin po ni Aaron Nesmith yan. May capable size naman din siya at athletic din to para at least man lang madepensahan niya to ng ayos. Pwede ring X-factor si Nesmith tulad ng Game 7 kontra sa Knicks na nagkaroon siya ng perfect na shooting night, 8 out of 8. Panigurado kakailanganin ng Indiana ulit yung ganyang klaseng laro mula sa kanya. At hindi lang dito natatapos ang problema nila kasi may Holiday at White ka pang iisipin. Ang hirap din. Mabuti na lang din at sa nakikita ko ay may edge din naman itong Pacers in terms of personnel. Mas malaki ang starters nila ng bahagya kontra sa Celtics. Ang starting frontcourt nga nila ay sina Siakam at Turner, bigger yan kaysa kina Horford at Tatum. At least sa unang dalawang laro ng serye kasi babalik ng araw si Tingus Pingos around Game 3. At ito yung something din na mukhang ikakapitalize ng Pacers. May interior defense sila. At si Turner na ngayon ang leading shot blocker sa liga among sa mga natitirang teams na naglalaro. At yung Celtics, alam nyo kung sino yung leading shot blocker nila? Si Derek White ngayong playoffs, gwardiya pa. So ito talaga yung something na lamang sila kontra sa Boston. And para naman sa Celtics, na-introhan naman na natin kanina, sila talaga ang best NBA team noong regular season pa miski hanggang ngayon. Well rested pa sa Pacers na may isang araw lang na pahinga tapos banat na kagad. On the road pa yan. May mga bala silang pantapat kay Hali na sina White at Holiday nga na magsasalitan para bantayan siya. Pwede rin si Jaylen Brown yan kung kinakailangan. So sobrang solido nga rin po ng Celtics squad na ito. Hindi na kailangan bumuhos pa ni Tatum ng mga pagkalaki-laking mga numero at nag-average lang siya ng 24.3 points per game ngayong playoffs. Ito ang pinakamababang average niya so far simula nung naging all-star na siya. In theory mga idol, kahit nasabihin nating lamang sa size ang Pacers, more than may compensate pa rin siguro ng Celtics yun gawa nga ng versatile team sila. Pinapatao nga nila si Holiday kay Embiid What more pa yung Miles Turner, di mas kaya ni Jiro yun. Let's see mga idol, very interesting ang matchup na ito kahit pakamo ang mga expectations talaga ay mananaig ang Celtics at makakabalik na sila sa finals. May mga panahon kasing mas mananaig pa rin ang puro opensa although dito sa playoffs medyo hindi yun nangyayari pero hindi naman din imposible. Baka bigla ang maging Steph Curry 2.0 itong si Haliburton edi mas mahihirapan pa ang Celtics. Baka may hindi mag-perform na naman sa mga yamado edi isa rin yun. Pero ako ang expectations ko Celtics pa rin. Pero kayo ba mga idol? Sino sa tingin nyo ang mananaig sa series na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayun po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.